Nagpapatuloy ang agresibong galaw ng Los Angeles Lakers ngayong off-season matapos nilang makuha sina DeAndre Ayton at Marcus Smart. Pero ayon sa bagong ulat, hindi pa tapos ang kanilang pagbuo ng championship-ready na roster. Isa sa mga matinding binabantayan ng Lakers ngayon ay ang sitwasyon ng Chicago Bulls big man na si Nikola Vucevic. Ayon sa ulat ni Anthony Irwin ng Clutch Points, patuloy na minomonitor ng Lakers ang posibilidad ng mga mid-season buyout at isa si Vucevic sa mga pangalang nasa radar ng koponan. Sa kasalukuyan, tila walang sapat na interes mula sa ibang teams para i-trade ang two-time All-Star dahilan upang pag-isipan ng Bulls ang buyout option. Bagamat 34 years old na si Vucevic, nananatili siyang epektibong big man lalo na sa opensa. Sa nakaraang season, nagtala siya ng average na 18.5 points at 10.1 rebounds per game, habang may 53% shooting mula sa field at 40.2% mula sa 3-point range, isang bihirang kombinasyon para sa isang sentro. Kung makukuha ng Lakers si Vucevic sa pamamagitan ng buyout, malaking tulong ito sa kanilang second unit. Bagamat hindi siya inaasahang agawan ng posisyon si Ayton sa starting lineup, magagamit siya bilang scoring anchor ng bench unit, lalo na kung kailangan ng opensa sa half-court sets. Gayunpaman, nananatiling hamon sa Lakers ang salary cap situation. Maaring veteran minimum lang ang may alok nila kay Vucevic, na posibleng hindi sapat kung may ibang teams tulad ng Golden State Warriors o Detroit Pistons na may mas magandang alok. Sa kabila nito, malinaw na nais ng Lakers na palakasin pa ang kanilang frontcourt depth at samantalahin ang buyout market para sa mga veteranong maaaring magbigay ng impact sa postseason. Samantala, Los Angeles Lakers, isinasaalang-alang ang trade na magpapadala kay Austin Reeves sa Spurs kapalit ng 3 batang player at pick. Patuloy kasi ang pagsasaayos ng roster ng Los Angeles Lakers para sa 2025-26 NBA season, ngunit tila hindi pa tapos ang kanilang paggalaw. Sa kabila ng mga upgrade sa halos lahat ng posisyon, nananatili ang win now mentality na itinutulak ni Luka Doncic, dahilan upang umalingaw-ngaw muli ang pangalan ni Austin Reeves sa mga posibleng trade scenario. Ayon sa ulat ni Mark Morales Smith ng Sports Illustrated, isang hypothetical trade proposal ang naglalayong ipadala si Reeves sa San Antonio Spurs, kapalit ng 3 batang manlalaro at isang first-round pick. Sa panig ng Lakers, ibibigay nila sina Austin Reeves, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt at Maxi Kleber kasama ang isang second-round pick. Kapalit nito, matatanggap nila sina Devin Vassell, Jeremy Sochan, Stephon Castle at isang first-round pick mula sa Spurs. Sa nasabing trade, mag-i-inject ng kabataan ng Lakers sa kanilang lineup. Si Vassell, na may 16.3 points at 4.9 rebounds per game, ay maaasahan sa scoring sa backcourt, habang si Castle naman ay isang promising young point guard na nag-average ng 14.7 points, 4.1 assist at 3.7 rebounds sa kanyang rookie season. Matapos manalo ng Rookie of the Year, inaasahang lalong aangat ang laro ni Castle. Sa frontcourt naman, papasok si Sochan bilang kapalit ni Vanderbilt. Sa edad na 22, si Sochan ay kilala sa kanyang defense at hustle na may 11.4 points at 6.5 rebounds per game. Dahil dito, inaasahang papasok si Marcus Smart sa starting lineup ng Lakers habang nagiging trade asset naman si Dalton Knecht. Samantala, para sa San Antonio Spurs, maaring mabuo ang isang bagong Big 3 sa kombinasyon ni Victor Wembanyama, De'Aaron Fox at Austin Reeves. Si Reeves ay may average na 20.2 points, 4.5 rebounds at 5.8 assists noong nakaraang season, at napatunayan na niyang kayang maging primary scorer kapag kinakailangan. Ang kanyang kakayahan bilang off-ball threat at secondary playmaker ay akma sa sistema ng Spurs. Kasama rin sa makukuha ng Spurs sina Gabe Vincent, Maxi Kleber at Jared Vanderbilt, mga veteranong maaaring magdagdag ng lalim sa kanilang lineup. Si Vincent ay maaaring punan ang backup point guard role lalo na't mawawala si Castle, habang sina Kleber at Vanderbilt ay pwedeng gamitin bilang frontcourt depth. Gayunpaman, sa kabila ng positibong potensyal para sa magkabilang panig, may alinlangan kung gagawin ito ng alinmang koponan. Para sa Lakers, nangangailangan sila ng playoff-ready talent at hindi pa napatunayan sa postseason sina Castle, Vassell at Sochan. Samantala, para sa Spurs, maaaring makaapekto sa long-term development ang pagbitaw sa mga batang core pieces gaya ni Castle at Sochan. Kaya't sa ngayon, nananatiling hypothetical lamang ang trade na ito. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba magandang hakbang ito para sa Lakers at Spurs?